kinakain ng debt yung ating budget. So anong ano nun? Anong implication nun, sir? Well, kasi kung susumahin mo, about 48 to 51% ng revenues napupunta sa yung tinatawag nilang debt service. May dalawang elemento yung debt service eh. Yung binabayaran natin na cost of money, yung interest dun sa inutang natin, which na binabayaran natin taon-taon. Tapos yung pangalawa, na usually mas malaki, eh yung amortization, yung hulog natin sa bayad sa principal. So, yung pag pinagsama mo yung dalawang yun yung debt service. At wala tayong doon. Wala tayong choice. Yeah. Hindi tayo pwede magsabi, wag na muna ngayon, bukas na lang. Hindi pwede yun kasi by law or by necessity, kailangan natin bayaran yun. So, ang debt service, makikita mo yan sa GAA. Kasi yan, expense eh. Pero yung amortization of principal, dahil financial transaction yan, hindi siya expense. Ang tawag namin sa DBM dyan eh, rollover financing. Hindi siya nasa GAA, pero dun sa sinasabit ng DBM sa may budget of expenditures and source of financing, nandun yun, makikita mo yun. So yung dalawang yun, eh, katulad ng sinabi ko, kailangan natin bayaran yun. Yung amortization ng principal, hindi taon-taon yun, depende sa loan agreement. Pero kung kailangan bayaran, eh wala tayong magagawa kundi babayaran. Katulad ngayong taon, ang budget natin 6.735. Pero hindi natin kayang punuin yun lahat ng ating kinikita o revenues. So kailangan tayong umutang ng 1.6 trillion. 1.6 trillion. Tapos kailangan din tayo umutang ng 1.1 trillion para bayaran yung principal amortization. So ang kabuuang utangin natin 2.7 trillion. Ngayon kung titignan mo yung 2.7 trillion as a percentage of the 4 trillion plus na 4 trillion plus na revenues natin, talagang kalahati. Ang problema dyan, siyempre yung sinasabi niyo sa economics, yung may crowding out effect yun eh. At ito, wala kang choice eh. Maski nasabihin mong kailangan natin ng eskwelahan, kailangan natin ng health center, kailangan natin ng mga agriculturists or increased food production, hindi mo pwedeng galawin yun eh. Hindi mo pwedeng galawin yun eh. So, yun ang isang epekto. Sabi nga nila, it suffocates you fiscally. Yung isa pa sir na magandang na point out nyo is yung faster yung paglaki ng utang kaysa sa paglaki ng economy. Oo, given kasi na kinakain na tapos ganyan. Anong yan? Paano laymanize po? ang utang natin taon-taon, yung national debt, lumalaki ng 9%. Samantalang yung paglago ng ating ekonomiya, nasa 5.5% lang eh, parang ganon. So, hindi kayang takpan ng paglago ng ekonomiya yung paglaki ng ating utang. Kaya, ang mangyayari nun, palaki na palaki yung ating utang at palaki ng bahagi ng ating budget na pupunta sa pagbayad sa utang. Kaya yung sinasabi nilang
debt sustainability, yung fiscal sustainability, parang hindi niya kayang magampanan yung ng growth ng economy, kaya lalong nahihirapan ang ating ekonomiya na tugunan yung pangangailangan sa debt servicing. Zai. Ako sir, ang tanong ko in the last few years, kasi di ba nanggaling tayo sa pandemic, tapos doon talaga lumaki talaga yung natin, yung borrowings, kasi nagkaroon ng COVID-19 pandemic, so gumastos tayo for the response and the stimulus. In the last few years, ano yung sa observation nyo po yung nakikita nyo na pinakamalalaking expenditures na sa tingin niyo nag-contribute doon sa pataas natin na debt level? Para konkreto, no? Nung kami umalis sa gobyerno, tayo, 2016, nababa natin yung utang, di ba? Bumaba siya sa mga 5.7 trillion. Tapos nagkaroon ng COVID. Ngayon, sabi ng World Bank, one of the worst managed COVID crisis tayo. Pakiulit, Seth Butch, pakiulit. Ang tagal natin nagsara, tapos wala namang economic activity yung mga nakakulong sa bahay. Marami kasing misinformed dyan na nagsasabi na napakagaling ng management ng natin, ng COVID Yeah. Tuloy nga na pagkatapos ng term ni Digong, mainly because of COVID, the COVID crisis, yung 5.7 naging 12.79. Yeah. More than double yung Yes. yung ating utang. Kaya ang laki talaga nung, in fact, nag-negative ang growth ng ekonomiya, di ba? Kaya ang laki talaga nung impact at hindi pa napangasiwaan ng husto yung crisis na yon dahil ang tagal natin nagsara Yun, hindi naman kailangan. So, umabot ng 12.79. Tapos ngayon maski na nung panahon ni President Marcos Jr. ngayon, as of end of October 2025, nasa 16 trillion trillion pesos na yung utang natin, 16.75 yata. So lumalaki pala ng lumalaki at ang naging problema this past 3 years, ito yung hinaharap natin, Shelo, na malaking yung sinasabi nilang budget plunder Kaya may isang Shelo Magno na nagsabi na the 2025 budget is the most corrupt budget in the history of the Hindi pa na nagkamali yung Shelo Magno. Hindi nagkamali yung Shelo Magno. Talaga naman na, alam mo, ang nakakalungkot dyan, yung budget, halos 8 buwan natin tinatrabaho yan. Nag-uumpisa sa DBCC para sigurado tayo, alam natin yung macroeconomic foundation ng budget, di ba? So it's realistic and viable. Tapos dumadaan niya sa agency process, no? Pagkatapos ng budget call. Tapos yung mga agencies makikipag-negotiate sa DBM. Tapos pag naayos na, bubuuin na ng DBM yung budget, dadaan pa sa executive review board ng ating mga senior officials. Tapos pag natapos natin yun, iaakit naman natin sa kabinete, dadaan naman sa kabinete tsaka sa Pangulo. Bago pa lang natin na yung sinasabing National Expenditure Program, isasubmit sa Kongreso. Na pag nasubmit sa Kongreso, magiging General Appropriations Bill. At doon sa Kongreso, dumadaan yan sa plenary debates, period of amendments, voting by both chambers in plenary. So, after it is passed on third reading, dadaan sa BICAM. Ngayon, itong nakaraan 3 taon, doon sa BICAM, ang laki ng ginagalaw doon sa budget.
to the point na yung integrity of the budget itself talagang severely compromised. Halimbawa, noong 2023, 397 billion pesos ang dinivert dun sa budget at either ni-reallocate, isiningit, or kung saan-saan nilagay. Noong 2024, umabot ng 560 billion plus. At itong 2025, nandun na sa mga 497.5 billion. So, in 3 years, aabot ng mga 1.5 trillion ang tinanggal dun sa budget ng 3 taon. Pero kung isasama mo yung insertions pa lang, dun pa lang sa budget preparation, nung ginagawa yung NEP. Halimbawa, yung flood control, ang insertions nung 3 taon na yun was 605 billion. So, aabot ng mahigit 2 trillion. Yeah. Mahigit na 2 trillion na hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan kinuha at kung saan nilagay. Patsa-patsa lang ang pagkaalam natin. Kasi ayaw isurrender ng Congress yung BICAM report na ratified by both chambers. In fact, si Toby Tiangco nga, first day ng hearing ng Committee on Appropriations, hinihingi na niya yung BICAM report at si Egay Irizo din. Ay, sabi ni Chairman, bago lang ako dito, hindi ko alam yan. Of course, hindi naman natin naniniwala na gano'n yun. Pero yan ang problema. Kaya, alam mo, hindi lamang ang usapan dito nakawan at wastage. Pero yung mga leakages na yun, to make up for them, kailangan mo na naman umutang kasi nabaliwala yung yun ang nagpapalala ng ating sitwasyon. So, kung walang improvement sa revenue collections natin at kung walang fiscal discipline and we don't respect the integrity of the budget process, palala itong sitwasyon natin. In fact, siguro kung hindi kayo nag-ingay dun sa noong December 2024 dun sa PhilHealth, baka kahit noong 2026 tuloy-tuloy yung nangyari nung yung 3 taon na yun eh. Yun ang problema. Siyempre, mga nagpapautang sa atin, pag nakita natin gano'n ang ginagawa sa pera. Siyempre, magdadalawang isip sila, delikado yung utang natin dito. Di ba gano'n? So in effect, sir, di ba pag nangyari yan, yung mga nagpapautang sa atin, nakita na mismanage yung pinapautang sa atin, tapos walang malinaw na fiscal plan kung paano babayaran yung utang sa kanila at paano i-improve yung debt situation. Ang next step nun would be to increase the cost of borrowing. Yeah, para makasigurado. Tsaka ayaw nila, hindi sila papayag ng long term masyado. Yeah, so palubog na tayo ng palubog niyan. Kasi pag hindi long term, ibig sabihin lalaki naman yung mga amortization na magjuju in the short run, diba? In fact, noong 2024, Shelo, alam ni Saito meron tayong foreign assisted projects, di ba? Yung appropriation cover ng something like 242 billion pesos worth of FAPs. Tinanga yun Tapos ginamit sa iba. Siyempre, hindi nila matatanga yung loan proceeds dahil nandun pa yun sa designated account sa Treasury. At usually, pag loan proceeds, pag implementation, dun yun ginagamit. Pero, ang mangyayari, matatagalan yung pagbayad mo ng commitment fees. Di ba? Usually, that's about 1.5 to 2.5%, depende kung sino yung nagpapautang. Tapos, madidelay yung project. Nagtataka ako dito sa Commonwealth. Ang tagal-tagal matapos itong LRT dito. Yung pera pala hindi magamit kasi walang appropriation cover. Yeah. So, ang problema doon, mayroon ka pang cost escalation kasi habang tumatagal yung project, tumataas ang mga presyo, kaya
humihina ang peso, nasa 59 point something na yung peso, siyempre may mga ibang cost na dadagdag dun sa proyekto until eventually you may have to, reconsider the project. Diba? Yung ganun eh. Parang ang daming patong-patong na epekto na nagtataka ako, yung economic managers, wala tayong nadidinig sa kanila. Ano bang nangyari dito sa foreign assisted project? Hindi lang nung 2024, ha? Hanggang ngayon, 2026. Ang laki din ng bawas ngayon, 2026. Dun sa foreign assisted projects, appropriation cover. Kaya, siyempre, nadidi yung mga project, nadadagdagan yung cost natin. Kaya, ang tingin sa atin ng mga nagpapautang bakit, halimbawa, yung JICA subway project na yan, 4 na taon ng delay yan. Bakit natin ginaganon yung pera natin? Dapat magpaliwanag yung mga sa gobyerno kung ano talagang nangyari yan, bakit ganon. Di ba? Hindi naman tayo mapapaliwanag dahil hindi naman natin alam. So, yan ay bunga ng fiscal mismanagement nung panahon ni Marcos Sr. At para magkaroon tayo ng credibility bilang isang bansa na pag nangutang tayo ay mababayaran natin yan. Kailangan i-issue yung PD na yan. Not let the economic managers get away with their responsibilities itong pag-manage na to diba, Sec Butch? Oo nga kaya nga dapat si PJ, dapat kausapin niya yung kaibigan niya Akala ko dapat guest natin dito si dating Secretary Recto, Isasahin natin. Kasi, for the 3 years that happened, yeah, with the mangling of the budget, the 3 budgets, yep, and the taking away of the appropriation cover of FAPS for 3 years, dapat magpaliwanag yung economic managers. Sabihin, bakit nila pinayagan? Sabihin mo na, Shelo, na nangyari lang yun nung 2023, baka natulog sa pansitan. Baka pwede mo sabihin na, okay, sige, patawad na yan. Pero yung susunod, dapat mo pa. Nangyari ng 2023, nangyari ng 2024, nangyari ng 2025. Wala tayong nadinig na paliwanag. At the least, ang obligasyon nila sa atin, sabihin naman nila kung ano nangyari. Di ba?